Mga kaibigan, isang oras na ang Sa Totoo Lang, The 700 Club Radio. Ready nga! Sigurado ka? Totoo? Samahan sina Kata Inocencio at Alex Tinsay mula alas 12:30 hanggang 1:30 ng hapon, Lunes hanggang Biyernes, live sa DZIQ 990 AM Radio Inquirer. Kaya tara na magbalitaktakan tayo. Sa Totoo Lang, The 700 Club Radio. Lumaki sa abusadong ama ang tatay ni Joe, kung kaya't kamay na bakal din ang ipinamana sa kanya. Kapalit ng bawat hampas na dinanas ay sugat na di nabibigyan ng lunas. Kaya ibinubunto ni Joe sa mga kapatid ang pagiging bayolente ng ama sa kanya. Nagsasagutan sila ng mother ko. Hinampas niya ako ng 2x2 sa likod. Feeling ko na talagang baka tatapusin niya na ako. Siya ang panggagalingan ng security mo, siya magtatanggol sa'yo. Tapos siya pang nananakit sa'yo, tapos mararamdaman mo yung sakit na yon. Ang mga kapatid ko, lahat sila takot sa akin. Minarapat ni Joe na lumayas at magtungo sa Laguna upang takasan ang pananakit ng ama. Subalit nag-alala siya sa maaaring sapitin ng ina sa kamay ng ama, kaya minabuti niyang bumalik sa bahay nila. Nung magkita kami, tinignan niya lang ako tapos bumaling na siya ng tingin sa iba eh. Dahil sa kakulangan ng sapat na gabay mula sa ama, naging normal para kay Joe ang paglalasing at panunood ng X-ray tech nung siya ay nag-aaral na ng architecture. Ito ang mga bagay na sumuyo sa kanyang matamlay na pagkatao. Subalit, wala rin naging magandang dulot ang mga gawain ito. Katsawa niya yung peer pressure eh. Yung father ko, hindi ako pinupuri. Sila, gumagawa ako ng kalokohan eh. Tuntua sila sa akin. Feel mo talaga na bida ka minsan, lalo pag ikaw nagpapainom. Siyempre pagkasama mo mga insecure, may mga problema din. Gusto kong mabago yung buhay ko, pero parang lalo ako na libingin. Habang patuloy na sinisira ni Joe ang buhay niya, isang di kilalang tao ang kanyang nakakwentuhan sa kanilang universidad. Ipinakilala nito sa kanya si Jesucristo. Yung sabi niya na kahit hindi ka dapat mahalin, may nagmamahal sa'yo nang walang kondisyon. Sabi ko, yun ang kailangan ko ah. Kaya tuwan-tuwa ako nung sinabi niya na mahal ka ng Ama na nasa langit. Kaya niya binigay yung kanyang bugtong na anak na si Jesus bilang sakripisyo para bayaran ng lahat ng iyong kasalanan. Pero sa kagaya ko na nag-iisip ng magandang buhay, sa akin good news yan eh. Sabi niya, kung ikaw yung sinasabi ko, yumuko tayo ngayon tapos manalangin tayo. Yung kapayapaan ng Diyos, sapat na sapat para bigyan ka ng bagong pakiramdam at bagong pananaw sa buhay. Dahil nais ni Joe na makilala ng husto si Jesucristo na tunay na nagmamahal sa kanya, nagkaroon siya ng pagkauhaw sa salita ng Diyos. Wala na akong kahit konting pagkatakam sa alak o sa sigarilyo o sa kung ano yung mga ginagawa pong kahalayan pa noon. Pwede talaga na mapalaya ka ng Diyos kapag tumanggap ka sa Kanya. Ang pagtamasa ni Joe ng bagong buhay sa Panginoong Hesus ay napansin ng kanyang pamilya maliban sa ama. Dahil sa kanyang pananampalataya na bago rin ang buhay nila, nanatili namang matatag si Joe sa pagdadasal para sa pagbabago ng ama. Wala na yung bitterness ko sa father ko. Naiintindihan ko siya. Ang iniisip ko sa kanya, kagaya din ang pakiramdam ko na kailangan lang ng father ko talaga lumaya din eh. Ganun pa man, isang sitwasyon ang tuluyang nagpalambot sa puso ng ama ni Joe. Pumanaw ang ama at asawa nito sa parehong araw. Ito ang naging hudyat ng paglapit ng ama ni Joe sa Diyos. Sabi niya, kaya lahat ng sinasabi mo tungkol sa Panginoon, naniniwala ako. Tapos yumuko siya, parang naiiyak siya. First time namin dalawa na nagyakapan kami. Lahat nagulat, mga kapitbahay namin, mga kamag-anak namin. Tapos nagtatawanan kami pero umiiyak kami kasi na-enjoy namin na magkakasama kami, walang nagagalit. Parang ang layang-laya, tapos lahat kami nakakilala sa Panginoon. Naging Christian na si Kuya Joe. Unti-unti na talagang nabago yung buhay namin na yung nag-uusap na sila ng maayos. Taong 2004, nang payapang pumanaw ang ama ni Joe upang makapiling ang Panginoon. Sa kagandahang loob ng Diyos ay nakapagtaguyod si Joe ng kanyang sariling pamilya. Para sa kanya, tanging pag-ibig at karunungan na nagmumula sa Diyos Ama ang pamana niya sa sariling pamilya.
I would say na he is an excellent father. Malimit na merong tatay na ina-encourage yung anak niya na maglingkod or mas lumapit sa Panginoon. Masasabi ko ay ako'y isang kontentong asawa, masayang asawa. Dahil yung relasyon namin hindi siya naging matabang, kundi naging mas matamis siya. Ngayon, pinili ko ang Panginoon. So, pinili kong mamuhay ng mapayapa. Doon nag-umpisang lahat ng magagandang bagay sa buhay ko nung makilala ko ang Panginoong Jesus. Mabigat ba ang mga problema mo? Pakiramdam mo'y nag-iisa ka. Nawawalan ka na ba ng pag-asa? Bakit di mo subukang tumawag? May kaibigang naghihintay sa'yo. Isang tawag lang, abot kamay mo na ang pag-asa. 810-7717. We're here for you 24/7.